Hello, hello. Good morning, guys. Good morning, everyone. Good morning, Philippines. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman po ako sa aking workplace sa Senior Pure Gold at Welcome Plaza Mall, Libertad, Pasay City. I'm Pastor JB. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang Martes sa atin lahat, September 10, 2024. This is Christmas countdown. Bilis, no? Hindi mo mamalayan, Oktubre na. So good morning po lahat. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Ang araw na ito ay makabuluhan sa atin pong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. And before na mag-prayer tayo, kasi unahin natin yung kaharian ng Diyos, no? Unahin natin yung kingdom ni Lord, no? Kailangan before na mag-start tayo sa ating workplace, ating trabaho, ay lagi nating pasalamatan ng Panginoon. So yun po yung ginagawa ko dito po sa aking pong area, no? Please paki-follow, like and share sa ating TikTok, Reel, Instagram, sa ating Joel Brazal YouTube channel. I'm here and welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City. JB Wellness Blind Massage, no, pakisuportahan naman po ito. At sa mga nagsi-share ng ating reel, thank you very much. Sa nagsi-share ng ating TikTok, thank you very much. So binabati ko po kayo. Ang aking pong telephone number ay 0949-410-0259. Ulitin ko lang, 0949-410-0259. Yan po ang pwede po ninyong tawagan kapag kayo po ay magpapa-relax ng katawan. No, kasi alam nyo, yung stress, kailangan din nating ma-relieve yan. No, kasi nakalagay sa tarpaulin ko, relieve muscle pain and back pain and headache. No, improving blood circulation, no, kailangan po. So please text or call 0949-410-0259. Nandiyan dyan po ang ating pong website, JB Wellness Blind Massage, sa ating Google Map, at Senior Pure Gold Libertad, Pasay City, Welcome Plaza Mall, mga kaibigan. Nasa second floor po ako. Yan, pakipollow, like, and share, mga kaibigan. No, and before, alam nyo po, yung panalangin ay napakahalaga, no? Yung pagtawag sa Panginoon, napakahalaga, no? Sabi dito sa book of Romans chapter 8, no, verse 11, na alam nyo po yung presensya ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay nananatili sa atin, no? Ang espiritu ng Panginoon ay nananatili po sa atin, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung kilala mo si Jesus, no, hindi yung Jesus na kapitbahay, no, kilala mo si Jesus, ibig sabihin si Kristo na nag-alay ng buhay para sa iyo at sa akin. So kung kilala mo siya, tinanggap mo siya, tumanggap ka ng salvation, tumanggap ka ng kaligtasan, natural lang natanggapin mo yung pag-iingat at lagi mong pasalamatan si Lord, no? Kasi lahat ng mga bagay na tinatamasa natin, ito po ay nanggagaling sa ating pong Panginoon, no? Hindi yung hininga mo, yung kalakasan mo, yung buhay mo na pinapahaba pa ni Lord, galing po yan sa Panginoon. Lahat ng mga natatamasa natin ay galing po yan sa Panginoon. So before, let us pray. Father, we thank you, Lord, this morning. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito ay isa namang makabuluhan sa aming pong buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na pag-iingat, sa iyong banal na presensya. Panginoon, tunay na ikaw ang mahayag sa aming po mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father, salamat po, Panginoon. Patawad po, Lord, saan po kami nagkamali sa isip, maging sa aming pananalita, sa aming kapwa-tao. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran na ibinigay sa amin. Father, bigyan mo po kami ng pag-iingat, proteksyon sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. And Lord, I pray sa aming country, sa aming pong minamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., at ang lahat ng mga leader ng aming pong bansa, Panginoon. Pagpalain mo po kami, ingatan mo po kami sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga any demonic activities, Lord. Sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Father, we thank you, Lord. Salamat po. And I pray to all the businesses, big businesses, small businesses, pagpalain mo po ang lahat ng negosyo namin, Panginoon. Father, salamat po sa mga may sakit. In Jesus' name, and I declare today, pinalaya ka, pinagaling ka ng Panginoon. Father, we thank you.
In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Okay, good morning po at muli po tayo ay bumabati sa lahat ng mga taga-subaybay natin. This is my advocacy na ipanalangin ang ating country, panalangin ang ating bansa, panalangin lahat ng mga may sakit sapagkat si Lord Jesus lang naman ang siyang makapangyarihan sa lahat, no? So, kumpirmado po ayon po dun sa aking sinabi kahapon sa aking live, no, napanood naman siguro ninyo sa lahat ng mga pahayagan. Ito pong pagkakahuli kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya po ay hindi naman talaga hinuli, siya po ay sumuko. Pero siya po ay may warrant of arrest, no? Alam nyo, sabi ko nga, no, kung talagang wala kang kasalanan at ikaw ay inosente sa lahat ng mga pangyayari, no, this is obey by the law, no. Kailangan mo sumunod sa batas kasi alam nyo po, tinalaga po ang leader natin ng ating bansa para po ipatupad ng maayos ang batas, no. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy ay pastor kung talagang wala kang nakumit na violence, kung wala kang nakumit na kasalanan, ay si Lord ang bahalang mag-cover sa iyo. Ang mahalaga, ikaw ay nag-obey, ikaw ay sumunod sa batas. So ganun din kay Bamban Mayor Alice Go, no, na pahirapan po yung pagpiga sa kanya ng Senado, no, pahirapan yung mga senador, may mga naiinis na kasi napapakinggan ko po yung mga pagdinig sa Senado, talagang pahirapan, no, ang hirap niyang pigain sa Senado. But alam nyo po, mahayag ang katotohanan, no? Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, truth is nothing but the truth. So mahayag po ang katotohanan sa totoong nangyayari sa ating pong bansa, no? Kaya ang message ko kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Maganda yung ginawa mo, kapatid. Maganda yung ginawa mo, pastor, na ikaw ay sumuko. Kasi alam nyo po, kung manlalaban tayo, hindi naman po yan ang kalooban ng Diyos. Wala pong itinalaga ang Diyos na lingkod na nagre-rebelde, no, kapatid, no? Wala pong tinalaga ang anak ng Diyos na nag-create ng rebellion. So, tama lang na ikaw ay sumuko para kung ano man yung isinampa sa yung kaso ay yung harapin ito na ayon sa saligang batas at sa batas ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay not guilty, ay iko-cover ka ng dugo ng Panginoon, di ba? Iingatan ka ng dugo ng Panginoon kasi ang mga anak ng Diyos, kung talaga namang kung talagang malinis ka, ay iingatan ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay nagkamali, nagkasala sa batas, marapat lamang na ikaw ay panagutin ng batas, mga kaibigan. So yan po yung ating mensahe, no? Truth is nothing but the truth. Katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Kaya yung iba pa, no, yung iba pang involved sa kung anumang kaso ay obey, no? Sundin natin yung kapangyarihan ng batas sapagkat ito po ang nararapat. So, but anyway, hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang maging sa mga mahihirap. Kapag ka ikaw ay nag-commit ng kasalanan sa batas, dapat mo itong harapin ayon sa batas na inilagay ng Diyos sa kamay ng tao, no? So, at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng tao upang magpatupad ng batas, no? Minsan nakakalungkot sa mga gumagawa ng mga paingay, no, yung mga protest kasi tinutuligsa yung ating kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, pinakamasarap ay sumunod tayo sa kung ano yung batas na ipinapatupad. Kasi ito po ang batas na inilagay ng Diyos sa kapangyarihan ng tao para po ito ay ipatupad ng tama. So purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa lahat. And yung palang mga weather system na binabantayan natin. So parang may low pressure area. Ang tabayanan ho natin. And please prepared kasi po ito po yung mga huling buwan na kung saan ay malalakas po yung bagyo, no? Mag-antabay ho tayo, mag-ingat and mag-prepared po tayo sa mga disaster kasi alam nyo ito pong bagyo, ito pong kundi ho ako nagkakamali before na mag-end ang taon
Halimbawa po ay dalawang po ang bagyo, no? 2 hanggang 3 ang posible pong tumawid ng bansa or maglandfall. Isa po dito ay tinatawag na super typhoon, no? Remember, super typhoon Ruli, super typhoon Riming, and iba pang mga typhoon na malalakas like Yolanda noong 2013 ay bago po ito magtapos ng taon. So expect po, wag naman po sana mangyari, isa pong napakalakas na bagyo ang posibleng tumama sa atin bago po magtapos ang 2024. So wag naman pong mangyari, no, but yun po talaga yung posibleng maging senaryo na bago po magtapos ang taon ay may matinding kalamidad. So nangyari na nga po itong bagyong Karina na nagpalakas ng habagat, at ito naman si bagyong Enteng, although isang mahinang bagyo, pero sa China ito ho ay napakalakas, 240 something yung lakas po nito. But dito po sa Pilipinas ay posibleng mangyari po ang isang napakalakas na bagyo before ng 2025 o bago po magtapos ang taong 2024. So please pray and patuloy ho tayong mag-ingat. And sabi nga, iingatan ka ng Panginoon kung mag-iingat ka rin. So people, please prepared. Ihanda ho natin ang ating mga sarili para po sa mga calamities before the end of the year na posibleng mangyari po sa atin. Like ho itong mga bagyo, lalo na ngayon, buwan ng Oktubre, Setyembre ay napakalalakas po ng bagyo. Ito po yung pinakahuling senaryo na posibleng mangyari po sa bansa. But wag naman pong sana mangyari, at ipanalangin po natin sa Panginoon. Si Lord ang makapangyarihan sa lahat. So ulitin ko lang, Setyembre at Oktubre, ito po yung napakalalakas na bagyo. So marami pong salamat. Muli po, please like and share, and please support JB Wellness Blind Massage located at Senior Pure Gold Welcome Plaza Mall, Libertad, Pasay City. I'm Pastor JB, thank you po, and pakisuportahan niyo po ito. Thank you guys, magandang araw sa atin pong lahat. Back button. Tab again to stop recording. Back button. Tab again to stop recording. Accessible. Back.